Before we create activities, pag-usapan muna natin yung calendar. Sa calendar, nagbabase ang Primavera kapag nag-schedule tayo ng activities. Ginagamit natin ang calendar to define kung ano yung working days and non-working days para sa mga activities. So, pwede mo iset yung holidays and yung weekend dito sa calendar to have a more accurate schedule. For example, meron ka activity na papatak ng weekend. Ang gagawin ng Primavera is iuurong nito yung activity na tumapat sa Sabado at Linggo sa next working day. Para makagawa ng calendar, click natin yung Enterprise, then Calendar. Lalabas itong window na ito at makikita nyo dito yung mga predefined calendars ng Primavera. Sa taas, kung mapapansin nyo, meron tatlong buttons, yung Global, Resource, and Project. Yung Global, ito yung mga calendars na accessible sa lahat ng project mo. Yung resource naman, ginagamit yan sa resources kasi sa Primavera, pwedeng magkaiba yung calendar ng resources at calendar ng activity. Yung project naman, sa specific project mo lang magagamit. Ibig sabihin, hindi ito accessible sa lahat ng project. I personally prefer yung project-specific calendar since specific siya sa project, hindi siya pwedeng ma-adjust from your other project. If nag-create ka ng modification sa calendar na yon, yung project lang na yon yung affected. Para magawa ng project calendar, make sure na naka-open yung project na gagamitan mo ng calendar na yun. So since naka-open naman yung project natin, we can select the project dito sa taas, then click natin yung add. Pipili ka lang doon sa mga existing calendar kung ano yung kokopyahin mo. You can select any of this calendar. So dito, select ko na lang yung 7 days work week calendar. I-rename lang natin yung calendar, for example, 5 days work week. Now, modify natin yung calendar para sa project natin. So click nyo lang itong modify and then may lalabas dito na window. Dito may makikita tayong calendar and dito makikita natin kung anong araw yung work and non-work. So yung mga naka-gray yun yung non-work and yung mga hindi naka-gray yun yung working days. Kung mapapansin nyo na walang non-work dito sa calendar natin since 7-day work week yung kinopya nating calendar. Kung 5 days per week lang yung isaset yung pasok, we need to set the weekend as non-work. So para maging non-work yung days, double-click nyo lang yung date na yon and then magiging non-work na siya. Pwede ka rin mag-select ng multiple dates while pressing the control key and then click nyo lang itong non-work sa gilid, magiging non-work na yung mga selected dates. Kung mapapansin nyo din yung hours per day, 0 siya sa mga non-working days and 8 hours naman sa working days. Merong another method sa pag-set ng non-working days and that is by using work week. Click lang natin itong work week, then makikita mo dito kung ilan yung working hours from Sunday to Saturday. Since gusto nating non-work yung weekend, gagawin kong 0 yung working hours ng Sunday and Saturday. If i-click OK, mapapansin nyo dun sa calendar natin na ginawa nitong non-work lahat ng dates na pumatak ng weekend. So, ma-apply yan sa lahat ng months, hindi lang sa month na to. Now, mapapansin nyo dito na yung working hours is generic. Alam lang natin na 8 hours yung total working hours, pero di natin alam kung anong oras umpisa ng working hours na ito. So, para ma-configure natin yan, punta tayo sa detailed work hours per day. Dito mapapansin nyo yung specific working hours kung anong oras ang umpisa at tapos nung 8 hours. Pwede nyo ito i-adjust. Halimbawa, gusto mo 7 AM ang pasok. So, i-double click ko yung row ng 7. Pero kung mapapansin nyo, may dalawang box dito. Merong 0:30 and 30 to 60. Ibig sabihin lang yan, halimbawa 7. Yung unang box is 7 to 7:30. Then yung second box is 7:30 to 8. So, dito, i-double click ko din yung second box. Then, halimbawa, gusto ko may break time at 12 PM. So, ina-non-work ko naman yung row ng 12. So, total pa din yan is 8 hours. Now, kung gusto mo lahat ng dates is ganito ang setup, pupunta ulit tayo sa work week. Then, dito, pwede yung iset yung working hours. So, select natin yung Monday to Friday. And then, gawin nating working hours yung 7. Tapos, non-work naman yung 12. If we click OK, ma-apply na yan sa lahat ng dates. Yung time periods naman, ginagamit yan as conversion factor kapag nag-a-assign tayo ng duration. Meron kasi tayong iba't ibang option sa pag-assign ng duration. Yung common is ilalagay mo mismo kung ilang days yung activity na yon. So for example, maglalagay ako ng sample activity. Dito natin nilalagay yung duration natin. So yung common na ginagawa is kung ilan yung days, yun ilalagay mong number dito. Let's say 7 days. So 7 ang ilalagay ko.
Alternatively, pwede ding hours yung ilagay mo dito instead of days. So, halimbawa, 40 hours. But instead of just typing 40, itatype natin dito 40, then may 8 sa dulo. Ibig sabihin yan, 40 hours. Now, punta tayo sa admin, then admin preferences. Dito, punta tayo sa time periods. So, magiging 5 days yan kasi yung nasa time period natin is 8 hours ang kada araw. So, 40 divided by 8 is 5 days. Then, dito sa abbreviations, makikita nyo kung anong letter yung gagamitin nyo kapag mag-a-assign ng duration. So, halimbawa, 1 week, so ilalagay mo sa duration is 1W. Halimbawa, 2 months, ilalagay mo sa duration is 2M. Now, optional lang na gawin ito as it will not affect the schedule. So, pwedeng hindi na natin to galawin. In-explain ko lang sa inyo kung para saan itong time periods. Balik tayo sa calendar. Now, bukod sa weekend, may several factors pa tayo na dapat isama sa calendar like holidays and forecasted inclement weather condition. Dapat mailagay natin yan sa calendar. So, sa holidays, madali lang naman yan. Pwede nyo search sa Google yung mga holidays. So, for example, yung December 24 and 25, regular holiday yon. So, punta tayo sa December. Then, in-unwork natin yung 24 and 25. If yung project nyo aabot next year, better na in-unwork nyo na din yung mga holidays next year. So, sa January, iset nyo na rin kung anong holiday sa January 1. Then, sa February, iset nyo na rin, and so on. Hanggang makarinig kayo dun sa month kung kailan matatapos yung project. Now, for the inclement weather condition, nasa discretion na ng planner or project manager if isasama nila ito sa calendar. May mga projects kasi na hindi nakakapag-proceed when there's an inclement weather condition. Since pwede naman natin ma-forecast kung kailan maulan o anong season yung maraming bagyo, pwede kayong mag-set ng non-work sa mga season na yon. Halimbawa, alam natin ay June to December, maulan yan. If usually natitigil yung trabaho for 7 days dahil sa weather during these months, pwede kang mag-non-work ng 7 days sa month na yon. So, punta tayo sa June. Then, dito, iset natin, for example, itong week na to as non-work. Then, in July, iset mo din yan as non-work. Then, August, hanggang makarating ka ng December. Pwede mo iset yan. Kayo bahala kung anong week yung isa-set nyo. Kung first week ang month na yon or second week or yung last week ng month na yon. Again, optional lang ito but best practice na i-consider ito sa calendar. After natin maset yung non-work and working days sa calendar natin, let's click OK. Then, close na natin to. Tapos, balik tayo sa project list and select natin yung project natin. Balik tayo dun sa defaults sa baba. Then, yung calendar, palitan natin. Click natin yung display and then punta tayo sa project calendar. Now, select natin yung calendar na ginawa natin kanina. So, yan, na-apply na siya dun sa project. So, every time na mag-a-add ka ng activities, ito yung default calendar na gagamitin ng Primavera para sa activity na yun. So, after we set the calendar, we will now create WBS.